Big-ticket tourism destinations ang sentro ng pagpupulong ng ASEAN National Tourism Organizations. Bahagi pa rin yan ng Regional Forum sa Cebu. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Isinagawa ngayong araw ng ASEAN NTOs ang 48th ASEAN Plus 3 Tourism Meeting sa Cebu, kung saan pinag-uusapan ng 11 member countries ng ASEAN ang tourism development plans katuwang ang counterparts nila mula China, Japan at South Korea. Ayon kay Tourism Undersecretary Verna Bensueso, malaki ang ambag ng tatlong bansa sa tourism sectors ng 11 ASEAN nations, bagay na layo nilang palakasin sa pamamagitan ng taunang pagpupulong. By strengthening our partnerships, we can champion cultural exchange and foster innovation in travel experiences, thereby enhancing the appeal of our destinations to travelers from every corner of the globe. Let us leverage our meeting together to reinforce our commitment to tourism cooperation, ensuring that the rich cultural heritage and natural beauty of our nations continue to thrive and inspire generations to come. Ayon kay Buensueso, umabot sa mahigit 32 million ang bilang ng turistang pumunta sa 11 ASEAN countries noong 2024. Nitong 2025, kabilang ang tatlong bansa sa pinakamalaking tourist arrival markets ng Pilipinas na nagdala ng higit 2 million foreign tourists. Japan will continue to work closely with ASEAN countries and to promote tourism through active exchanges. I look forward to productive discussions with all colleagues from ASEAN Plus 3. High on the agenda rin ngayong araw ang pagpupulong ng ASEAN NTOs sa kanilang counterparts mula Russia at India at ang ASEAN Travel Excellence Awards na layong parangalan ng best practices ng travel agencies sa Southeast Asia. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.